discuss muna natin ano ba si energy pyramid. Okay, energy pyramid is also known as ecological pyramids, are visual representation of energy flow. So ipinapakita dito kung paano nagpo-flow ang energy from one trophic level to another trophic level. Okay? Then also the biomass accumulation. When we say biomass, the amount of calories being transferred from the eaters. Okay? Yung kumakain, ilan ang natatransfer sa kanya. Individuals at different trophic level. Okay, let us discuss first this one. Energy pyramid, also known as ecological pyramid, is a graphical representation showing the flow of energy at each trophic level or energy level in an ecosystem. So mapapansin nyo may mga levels tayo. Parang pyramid talaga. Okay? In an ecosystem. But not all energy generate or consumed in one energy level. Tandaan nyo to guys ha. Hindi lahat ng energy ay nakukonsume sa bawat energy level. Didiscuss ko yan mamaya kung bakit ko nasabi na hindi naman lahat ng energy as you go on to our energy pyramid nakukonsume. Okay? Okay, will be, consume in one energy level will be available to the organism in the next higher energy level. Okay, sa energy pyramid natin, meron tayong tinatawag na 10% rule. About 10% of energy stored as biomass. Okay? Renewable organic material that comes from plants and animals to produce heat. Okay, magpo-produce ng heat kasi meron tayong tinatawag na respiration. In a trophic level is passed from one level to the next. This is known as the 10% rule. And it limits the number of trophic levels an ecosystem can support. Okay, so further discuss natin kung ano ba yung energy level, trophic level, ano ba yung mga yan? Ano ba yung biomass? Okay, let us have first this one. Okay. So on this case, meron tayong ditong energy pyramid. So it starts with our producer, the first order consumer, and the second order consumer, up to the tertiary, quaternary. First, that starts with producer, primary consumer, which is the grasshopper, secondary consumer, which is our frog, tertiary consumer, yung ating snake, then ating quaternary consumer, which is our eagle. Now, sir, ano yung nire-represent ng mga arrow na yan? Ibig sabihin, i-apply natin dito yung 10% rule. Pero sinabi kanina, hindi lahat ng energy guys ay nakukonsume in bawat energy level. So, eto guys trophic levels yung mga yan. First level, second, third, fourth. Sir, ano yung sinasabi nyo kanina na hindi naman lahat ay nakukonsume? Okay, yung energy dyan ay ginagamit nila for their growth and development. Hindi naman lahat ng halaman ay nakakain agad ng mga consumer nila. Merong iba na namamatay na lang. Okay, ganun din yung primary consumer. Nagre-release sila ng heat through respiration, pero minsan hindi naman din sila nakakain ng kanilang mga predator. So namamatay din sila. Ganun din ang frog. Re-release din ng heat. Kaya nga sinasabi ko sa inyo kanina, hindi lahat ng organism sa bawat trophic level ay nakukuha na ng energy. Kasi yung iba sa kanila, hindi naman nakakain ng kanilang mga predator, namamatay na lang sila. Okay, ganun din ang snake. Okay, they uses this. Nagre-release silang heat gamit yung kanilang respiration process. Okay, basta lahat ng mga organism nagre-respirate, magamit ng oxygen to live. Okay, now, on this case, sir, paano kung hindi po sila nakain ng kanilang mga predator? So, ang mangyayari, pag namatay ang mga yan, kakain yan ay si decomposers. Okay, so yung energy, ganun din. Magre-release din ng heat.
Ayan ay ang case kung hindi siya makakain ng kanyang predator. Sir, paano naman po kapag nakain siya ng predator, sunod-sunod yung level? Okay. Doon naman tayo sa tinatawag nating biomass. Yung amount ng nutrients na nare-receive ng bawat trophic level. Okay, we all know that the primary or the ultimate source of our energy is the sun. Okay? That's why yung producer or plants, sila yung may pinakamalaking biomass. Okay? This is just an example. For example, ang plants nakakapag-store siya ng 20,000 kilocalorie per square meter a year. A year to a year. Okay. Now, kung hindi siya makakain, ganito mangyayari sa kanya. Halimbawa, hindi siya nakain ng mga consumer yan. Ganyan mangyayari sa kanya. Magre-release siya ng heat, then mamamatay, yung decomposers magre-release ng heat. So, hindi na pakinabangan yung energy. Mga decomposers na yan, ganun ulit. Yung mapoproduce nilang mga nutrients, babalik sa halaman. Okay? Ganun din ang decomposers. So, dito na papasok yung 10% rule na sinasabi ko. Kapag ang producer ay kinain ni primary consumer, which is grass, ang makukuha na lang na energy ni grasshopper ay 2,000 kilocalorie per square meter a year. Sir, bakit ganon? Di ba ang 10% rule natin? Ang 10% ng 20,000 is 2,000. So, yan na lang yung makukuha niyang stored energy galing sa grass papunta sa kanya. Sir, ano ang nangyari dun sa natitirang 90 or yung 18,000 na yon? So, gagamitin yon ni grasshopper para mag-release ng heat sa respiration niya. Okay? Gagamitin niya yun. Siyempre, lalaki yan eh. Tatalon-talon, mapapagod. De, joke lang. Okay, next. So, doon napunta yung 90 ah. From 100%, ang napunta lang sa kanya is 10%. So, ngayon, pag nakain naman to si grasshopper ni frog, yung 2,000, mababawasan pa yan. 10% rule. Mababawasan uli ng 90%. Ano ba ang 10% ng 2,000? 200. Okay, so 200 na lang nakuha niya. Ganun din, kapag si frog naman ay kinain snake, 10% ng 200 is 20. Okay, ganun din ang rules, 10% rule. Kung si snake ay kakainin ni eagle, yung 20% niya ay yung 20, ang 10% niyan ay 2. So, 2 kilocalories per square meter na lang ang makukuha niyang energy or biomass. Now, tanong, kung etong eagle ay kakainin pa ng tao, ilan na lang mapupunta sa tao? Very good. 0.2% na lang. Kilocalorie, sorry. Kasi may 10% rule tayo eh. Now, kung ikaw ay tao, ano ang best way para makakuha ka ng mas maraming energy? Okay, very good. The best way for you to get nutrients na mas marami, dumiretso kang kumain ng producer. Okay, hindi naman damo. Example ko lang yan. Producer din yung mga gulay. Kaya maniwala kayo sa mga nanay nyo na pag sinasabi nila, kumain ka ng gulay, masustansya. Totoo yun. Ngayon, nakita nyo na because of this one, ang producer ang may pinakamalaking biomass na nai-store. So, maniwala na kayo sa nanay nyo. Okay? So, yun lang naman guys ang ating topic about energy pyramid. So, thank you for watching Energy Pyramid.